Lahaina Fire, ang matinding sunog na nagpaliyab sa isla ng Maui. Ilang katao ang namatay, daan-daang mga sasakyan ang naging abo at sobra sa 2,000 mga gusali ang kinain ng apoy. Halos hindi matanggap ng mga taga roon ang masaklap na kinahantungan ng kanilang bayan. Ilan sa mga tinupok ay tinuturing na sagrado ng mga katutubo. Magugulat ka sa malalaman mo na may kinalaman dito ang El Nino na tinatayang malapit ng dumaan sa bansang Pilipinas. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ika-8 ng Agosto ngayong taong 2023 nang nagsimulang kumalat ang apoy sa iba't ibang bahagi ng Isla Maui na nasasakupan ng estado ng Hawaii. Ilang linggo na ang nakalilipas nung unang pinahayag ng National Weather Services na nasa red flag warning ang lugar dahil nga sa tagtuyot. Inamin din ng kinauukulan na dahil sa may humid at malakas ang hangin ay ilang dahilan kung bakit nagliyab ang lugar. Mga 3:00 ng madaling araw nung nakita ng mga taga-Lahaina ang unang sunog at ang amoy ng usok ay nakapasok sa loob ng mga tahanan. Ganun pa man, hindi nila alam kung saan nagmula ito, kahit ang mga otoridad hanggang ngayon ay nagtatanong. Malaman man nila ang katotohanan, para saan pa? Madaling kumalat ang apoy dahil sa tagtuyot doon, tapos malakas pa ang hangin dala ng bagyong Sidora na dumaan sa ibaba ng mga isla. Nagkasunog din sa mga karatig na lugar katulad ng Kula at sa Puleho Road na nasa Central Valley. Kinabukasan, araw ng Miyerkules, ika-9 ng Agosto, halos abo na lang ang natira sa lugar. Ang sunog ay hindi lamang masaklap dahil sa mga nawalang ari-arian. Masakit din ito dahil sa maraming nasalanta ay sagradong lugar. Ang Lahaina ay tahanan ng unang hari ng Hawaii na si Haring Kamehameha. Pinag-isa nito ang mga isla noong taong 1802. Doon sa lugar din dumami at nagsitanda ang mga miyembro ng unang royal family. Bukod dyan, ang Lahaina rin ang naging tahanan ng Diyosang Sikiha Wahine, dating sinasamba ng mga katutubo. Kaya maraming ipinatayong gusali doon na nagbibigay galang sa paniniwala ng mga indigenous Hawaiian bago dumating ang mga Amerikano. Hinulat sa Pioneer na nasa Lahaina ang ilang mga mahalagang bagay sa kasaysayan at pinakasagradong labi ng mga katutubo. Kasama sa mga nasunog ay ang unang eskwelahan sa buong Hawaii, ang Lahaina Luna High na itinaguyod taong 1831. Ang sikat na lighthouse na itinirik noong pang 1840. Ang Baldwin Museum na itinayo taong 1834. Ang Lahaina Courthouse taong 1858. At ang palaging binibisita ng mga turista, ang 150 years old na puno ng banyan. Ito ang naging simbolo ng mga unang protestante na dumating sa isla. Kung iisipin nga naman, kahit maitayo muli ang mga makasaysayan at sagradong gusali, hindi na ito ang orihinal katulad ng sinauna. Base sa pahayag ng 9 News, sobra sa 2,000 gusali ang napinsala o nawasak at karamihan ay mga tahanan at 4,500 katao ang nawala ng bahay. Ayon din sa ulat, sobra sa 300 bilyong piso ang halaga ng mga nasira. Subalit sa gitna ng pangyayari, ilan sa mga sinisisi sa sunog ayon sa NBC News ay ang emergency siren na sa oras na kinakailangan ay doon naman hindi gumana. Ayon din sa ulat, hindi nabigyan ng sapat na panahon upang magbalot ang mga taga roon. Ang balita sa Washington Post na ang Hawaiian Electrical ay nasisilip ngayon dahil hindi raw nito pinatay ang kuryente noong nagkasunog. Meron kasing isang shut-off plan ng lugar upang maiwasan sakuna. Kaya marami ang naniniwala na hindi lamang ito kapabayaan sa parte ng mga kinauukulan. Ito ay isang matinding babala para sa Pilipinas.
Ano ang paalala para sa lahat? Ayon sa mga ulat, mayroong mga hakbang na kung naisagawa ay hindi sana humantong sa ganitong kasahol ang naganap sa Maui. Kaya sana isaisip ito ng mga namumuno sa Pilipinas at maging paalala upang magtaguyod ng plano at mga hakbang kung dumating sa bansa ang matinding tag-init dulot ng El Nino. Sa kabila nito, maraming netizens ang nagsasabi na hindi magaganap ang El Nino sa Pilipinas dahil raw ang bansa ay ang nag-iisang Kristiyanong nasyon sa Asya at hindi raw hahayaan ng Diyos na magkaroon ng malaking sakuna. Totoo na milyon-milyon ng mga relihiyoso sa bansa, ngunit mas mainam pa rin na maghanda ang pamahalaan. Ayon sa Philippine News Agency, na bagamat sa ngayon mahina ang epekto ng El Nino, malaki ang posibilidad na madama ang tunay na lakas nito sa dulo ng taong 2023. Sinabi din ito ng Chief of Pag-asa sa Sunstar na datapot mahina ang epekto sa kasalukuyan, titindi ito sa buwan ng Oktubre hanggang sa susunod na taon. Hindi man naniniwala ang ilang netizens sa epekto ng El Nino, pinanindigan ito ng gobyerno. Kaya ang paalala ng World Meteorological Organization ay magsihanda na ang mga pamahalaan sa pagdating ng El Nino. Sa makatuwid, ang bansang Singapore ay mayroon ng mga hakbang upang pangalagaan ang mamamayan. Ayon sa Asia One, ang National Water Agency sa bansa na nangangasiwa ng patubigan ay magdaragdag ng produksyon ng maiinom na tubig sa mga imbakan para masiguro na may sapat na supply ang mga tao. Ganon din sa bansang Malaysia. Ayon sa Straits Times, ang Department of Environment ay mayroon ng Open Burning Action Plan na sumusunog sa paligid ng mga hotspots para hindi kumalat kung sakaling magliyab doon. Gumagamit din sila ng mga drone at satellites para magmanman sa mga lugar na madaling magkasunog. Pati ang Indonesia ay naghahanda na rin. Ayon sa Antara News, naghahanda ang bansa ng karagdagang 500,000 ektarya na gagamitin pandagdag sa sakahan upang tugunan ang pagdating ng El Nino. Ilan lamang ang mga bansang ito sa Asya na sa ngayon ay naghahanda sa pagdating ng matinding tag-init. Nararapat lang na gawing halimbawa ang mga ito upang matulungan ng taong bayan at hindi mahantong sa matinding disgrasya. Sa kasalukuyan, nagbabalikan na ang maraming mga tagalahay na sa Maui at ibang mga taga-karatig na lungsod upang alamin kung ano ang kinahinatnan ng kanilang mga ari-arian, kung meron pa bang natira o kung dapat na silang maghanap ng bagong titirahan. Maraming pamilya din ang nagdadalamhati dahil sa mga nasawi. Bitbit lamang ay pag-asa na ang kanilang mga minamahal ay naroon lang, buhay at naghihintay. Marahil sa inaharap, matulungan agad ng pamunuan ang mga nasalanta nang sa gayoy muling makabangon ng mga naiwan at makaranas ng ginhawa sa matinding sakuna. Anong aral ang mapupulot dito? Totoo na hindi lahat ng trahedya ay kayang ilagan dahil ang aksidente ay walang patalastas. Pero kung sapat naman ang paghahanda at ang maagang babala, maaring maiwasan ang malalang pagsalanta. Ang naganap sa isla ng Maui ay napakasaklap. Mahirap isipin kung sa atin mangyayari. Dapat gawin itong babala para sa mga nakapwesto, para sa mga politiko na pagtuunan ng pansin ang nagbabanta ang El Nino sa ating bansa. Ika nga nila, chance only favors the prepared mind. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.